Pinuntahan ko yung pinakasikat na train station dito sa Japan kung saan si Sakuragi sa Slam Dunk nakatayo. Sa dami ng turista, wala nang nakaka-achieve ng shot na yun. Hi guys! Part 2 na to ng vlog natin dito sa Kamakura. Bukod sa Nagashi Somen, meron pa akong isang lugar na gustong-gustong puntahan. Katulad nga nung sinabi ko nung unang vlog, pangalawang beses ko nang pumunta dito sa Kamakura. Napuntahan ko na nga rin yung train station na pupuntahan natin ngayon. Gusto kong masaksihan sa personal kung ano na yung status ngayon. Galing sa restaurant na pinagkainan namin ng Nagashi Somen, naglakad lang kami papunta ng station para makarating kami sa station kung saan si Sakuragi nakatayo. Napanood nyo rin ba yun guys? Grabe kasi yung mga anime no? Karamihan din talaga ng mga pinapalabas sa anime ng mga lugar nag-i-exist sa totoong buhay. Habang naglalakad kami, ako ngayon nainitan sa kanya kasi guys, sobrang humid ngayon. Lalo pa siguro to, grabe na yung pawis. Nagulat ako, malayo-layo rin pala yung station galing dun sa Nagashi Somen na pinagkainan namin. Ang cool nga ng Family Mart na to guys kasi nasa ilalim siya ng apartment. Sa Toyama City kasi, nasa commercial building talaga yung mga convenience store. Habang naglalakad, guys, merong cafe na ganito yung pangalan. Ang interesting naman ng cafe na to. Ang daming shop namin na nakikita habang naglalakad. Ito naman guys, yung Pepe na dagdagan pa ng keiki. Sa bagay, katunog lang ng cake in Japanese. Finally, nakarating na rin kami sa station kung saan kami sasakay. Nasa dulo pala kung nasan kami ngayon. Marami nga ako nakikita na nagpipicture sa may part na to. Pinipicturean yung palaka. Hindi ko alam kung bakit sikat yan. Ang sarap sumakay sa train na to kasi nasa loob ka pa lang nakikita mo na yung dagat. Kaya lalo ka talagang ma-excite. Para sa magtatanong kung ano yung pangalan ng train station kung saan nakatayo si Sakuragi, ito guys, Kamakura Koko Mae Station. Pagkarating dito, grabe as expected, sobrang daming turista. Ang dami rin gusto maka-achieve ng picture na katulad ni Sakuragi. Yung ganitong shot guys Nung unang punta ko dito, hindi pa ganito kahigpit kaya nagkaroon ako ng shot na katulad niyan guys. Kaso ngayon, tignan nyo, pinapaalis na talaga. Ang dami na rin mga signs na bawal yung ganito, ganyan. Kasi syempre para din naman sa safety ng lahat yan. Kasi guys, kahit na tourist spot ito, totoong kalsada pa rin to at totoong dinadaanan ng mga sasakyan. Kaya yung mga residente nga sa totoo lang, ayaw na talaga nilang mayroong mga pupunta na turista dyan. Kaso hindi naman nila mapipigil. Kasi ang dami rin talaga nag-romanticize na mga lugar dito sa Japan na nakita nila sa anime. Kaya instead na talagang paalisin yung mga turista, tipong pagbawalan na wag nang pumunta dito, nag-compromise na lang sila. Ayan guys, yung train na talagang inintay ng lahat. Nung parating na talagang nagpapanik na yung lahat kumuha ng cellphone. Ganito yung ginawa ng lokal. Nilagyan yung mga turista ng spot na talagang hindi makakaistorbo dyan sa pinakakalsada. Nasaktuhan nga nung paalis na dapat talaga kami. Meron pang isang train na dumaan. Grabe guys, ang lakas talagang maka-anime. Pati yung mga motor dito, nakikita ko lang to sa anime dati. Medyo napagod na kami maglakad at sakto, meron nga ako nakitang cafe na sobrang ganda ng vibes. Kasi galing dito sa cafe, kitang-kita mo lang naman yung dagat dito sa Kamakura. Nasaktuhan pa na pati yung interior ng cafe na to, sobrang ganda. Para sa magtatanong kung ano yung pangalan ng cafe na to, ipin nyo lang Windera Cafe. Sobrang dali lang niyang hanapin at puntahan kasi tapat lang mismo siya ng kalsada. Matcha oat milk nga tong in-order ko, yung cold kasi talaga kanina pa ako init na init. Pagkatapos namin mag-relax, naglakad-lakad na ulit kami. Diba guys, kapag ka dito talaga sa Japan, walang katapusang lakad. Meron nga mga restaurant dito na grabe, talagang island vibes. Gusto ko nga rin bumaba sa my beach kasi alam nyo naman kapag ka merong dagat, talagang gustong-gusto ko agad puntahan. Kaso nga lang, medyo kulang na rin kami sa oras. Kaya galing dito sa kalsada, ayan, nagbe-video na lang ako. At tinatanaw yung mga taong malapit dito. Tignan nyo guys, meron nga mga naliligo. Parang nasa loob din sila ng anime. Meron din ako nakita dito mga nag-wedding photoshoot. Ang ganda rin kasi talaga kapag ka sa beach yung napili mong location ng wedding photoshoot. Katulad ng photoshoot namin ni Jonathan dito sa Japan. Naka-wedding attire din kami doon. At nasa beach kami kaya grabe, sobrang ganda ng mga results. Kaso doon nga sa pinagkunan namin walang tao, kaya dito hindi ko alam, baka merong mga photobomber sa likod kasi sobrang dami ng tao dito sa Kamakura. At tignan nyo nga guys, biglang nagkakagulo itong mga ibon. Kapag ka maganda yung panahon ngayon, kita dito yung Mount Fuji. Kaso sabi ko nga kay Jonathan dyan, wala akong nakikita Mount Fuji, Hawaii lang. Ayun kasi nasa t-shirt ni kuya. Tignan nyo guys, ang sweet nga rin ng moment na to. Merong mag-ama na nagpipicturan. Hinahayaan niya lang yung anak niya na maglaro tapos siya take lang ng take ng pictures. Hindi niya na sinasabihan na mag-post ng ganito, ganyan. Kaya sabi ko rin kay Jonathan, ayan, mag-aura din ako tas ikaw na bahala sa pictures at videos.
Nasaktuhan din namin ngayon na merong flea market. Ang dami mga nagbebenta ng kung ano-ano. Mga damit, furnitures, souvenirs, at pati mga pagkain. Nagtingin-tingin lang kami, hindi na kami bumili. Though, sobrang nakaka-tempt talaga yung mga bilihin dito kasi guys, tignan nyo naman, sobrang gaganda. Naku, ang cool nga rin ng restaurant na to, talagang nasa tapat ng dagat. Kaso lang guys, kanina pa kami kain ng kain. Kaya ayan, bago umalis, nag-emote na lang ulit ako dito. Ang ganda ng mga motor dito. Ang classic na mga design. Kung nakikita nyo ngayon guys, hindi tirik yung araw. Naglalakad na kami pabalik ng station, meron akong cafe na nakita, grabe puting-puti. Tapos yung vibes ng mga bahay dito para akong nasa Korea. Kasi parang nasa hills tapos sunod-sunod yung mga bahay. Finally, nakarating na kami ng train station pabalik ng Tokyo. Tignan nyo kung gaano kadisiplinado yung mga tao dito. Kapag ka nakatayo, nandito lang talaga sa gilid. At lagi talaga merong space dyan sa kanan para makadaan yung mga taong nagmamadali at gustong maglakad. Dumaan kami sa big camera kasi guys, meron talaga akong inaay na gustong-gustong bilhin na camera. As in, bago ko matulog yung reviews about dun sa camera yung pinapanood ko, pati yung mga sample shots talagang tinitignan ko sa internet. Madalas nga guys, yung pinapanood ko paulit-ulit na lang. Kaya halos kabisado ko na rin talaga yung specs ng kamerang gustong-gusto ko. Kaso guys, sobra-sobra na yung paggastos ko ngayong taon. Kailangan ko na talagang kontrolin yung sarili ko. Hindi pa nakaka-recover sa gastos ng kasal, pag-uwi sa Pilipinas, tapos next month nun, umuwi ulit ako. Bumili rin ako ng pangarap kong MacBook. Pero sa lahat na yun, yung pag-uwi talaga sa Pilipinas yung laging magastos. Kaya guys, kailangan ko na muna talaga maghunos dili sa paggastos ng mga kung ano-ano. Kasi baka nadadagdagan nga yung income natin, nadadagdagan din yung gastos. Di wala rin. Dito na rin kami sa may Ginza kumain. Buti na lang nakita kami ng yakiniku like. Isa talaga to sa yakiniku restaurant ang gustong-gusto namin kinakainan ni Jonathan. Hindi siya unlimited pero yung portion niya talagang sobrang mabubusog ka na rin at panalo. Yung may set ng soup at kimchi yung lagi kong ino-order. Kahit nabusog na ako, meron ako nakitang taiyaki kaya napabili na naman. At lastly, nakarating na rin kami sa Asakusa. Abangan nyo guys yung mga iba ko pang city vlogs ha.